Ang lalaking nakatira sa Toys R Us. Nagtatrabaho ka sa Toys R Us at malapit na ang Pasko. Ang dami ng taong bumibili ng pangregalo. Maya-maya pa, may napansin kang tao na nakita mo na sa mga nakaraang araw. Binaliwala mo lang, may mga nakalimutang bilhin o baka nakatira lang sa malapit. Ang hindi mo alam, ang nakita mo pala ay isang kriminal at nakatira siya sa pinagtatrabahuan mo. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang magnanakaw na tumira sa Toys R Us. Sino nga ba siya? Si Jeffrey Allen Manchester ay ipinanganak noong 1972 at isang dating miyembro ng United States Army Reserve. Nagsimula ang kanyang mga krimen noong 1988. Karaniwan sa kanyang mga ninanakawan ay mga McDonald's sa iba't ibang parte ng US. May modus operandi si Jeffrey. Pinagpaplanuhan niya ang kanyang bawat pagnanakaw. Madalas siyang naghihintay sa bubong ng McDonald's. Pagsapit ng madaling araw, agad siyang gagawa ng butas sa bubong gamit ang drill o kung minsan ay lagari. Pag nakababa na siya, magtatago siya sa CR at biglang lalabas kapag nagsisimula na ang normal activities ng fast food. Hu-hold upin niya ang mga empleyado gamit ang dala niyang armas at pagkatapos ay papapasukin niya ang mga ito sa walk-in freezer. Ayon sa isang empleyado, kalmado daw si Jeffrey at sinabihan pa nga sila na mag-jacket bago pa pumasok sa freezer upang hindi sila masyadong ginawin. Hihingi ni Jeffrey mula sa kanila ang mga resibo upang malaman niya kung magkano ang kanyang makukuha mula sa cash registry. Bago sila papasukin sa freezer, sasabihan sila ni Jeffrey na huwag mag-alala dahil tatawagan naman niya ang pulis pagkatapos niyang magnakaw upang may magbukas ng freezer. Sa mga sumunod na taon, ito ang naging gawain ni Jeffrey. Dahil sa kanyang modus operandi, nakilala pa nga siya na The Roofman. Noong May 20, 2000, pagkatapos magnakaw ni Jeffrey ng 2 McDonald's sa isang araw gamit ang kanyang .22 caliber rifle, nahuli siya ng mga otoridad. Isang empleyado sa McDo ang nakapindot ng emergency button at naabutan ng mga pulis si Jeffrey habang papasok siya sa kanyang sasakyan. Sa kanyang interrogation, inamin ni Jeffrey ang kanyang mga krimen at nakulong siya sa ilang North Carolinian prisons bago napunta sa Brown Creek Correctional Institution sa Polkton. Habang nakakulong, nagtrabaho si Jeffrey sa metal shop ng kulungan. Ginamit niya ito para makatakas. Nakita ni Jeffrey na may ilang malalaking trucks na pumapasok at lumalabas sa kulungan. Bago pa makalabas ang trucks, iche-check muna ng mga guards ang ilalim nito upang tingnan kung mayroon bang kakaiba. Dito nakakuha ng ideya si Jeffrey. 4 na taon niyang plinano ang kanyang pagtakas. Nagtahi siya ng mga prison jackets upang ito ang isuot niya paglabas. Gumawa siya ng isang plywood platform sa shop at inisprayan niya ito ng itim, pareho ng kulay ng nasa ilalim ng trucks. Para saan nga ba ito? Noong June 15, 2004, nakita ni Jeffrey ang isa na namang malaking truck na pumasok sa kulungan. Dito na niya isasagawa ang kanyang plano. Nang papaalis na ito at hindi nakatingin ang mga guards, agad siyang tumakbo papunta sa truck at gumulong sa undercarriage nito. Ginamit niya ang kanyang ginawang maitim na plywood platform para takpan ang kanyang katawan habang nasa ilalim. Dahil sa pareho lang ito ng kulay ng truck, hindi nila inakalang may preso palang ginagamit ito upang magtago. At tuluyan nang nakatakas si Jeffrey. Napunta si Jeffrey sa isang maliit na community sa North Carolina. Naghahanap siya ng matataguan nang makita niya ang isang Toys R Us. Agad siyang pumasok at naghintay na umalis ang lahat ng tao. Ang unang ginawa ni Jeffrey ay tiningnan ang surveillance upang malaman niya kung ano ang mga lugar sa mall na hindi makikita ng camera. At doon siya nagtago. Sa mga sumunod na linggo, naghihintay lang si Jeffrey na umalis ang lahat ng tao sa Toys R Us gabi-gabi bago pa siya matulog. May iba pang pinagkakaabalahan si Jeffrey. Naging parte siya ng community ng Charlotte, North Carolina. Sumali siya sa Crossroads Presbyterian Church at nagpakilala bilang si John. Agad siyang nagustuhan ng mga tao doon at sa katunayan, nagka-girlfriend pa nga siya na isang single mom, si Leigh Wainscott. Madali lang nahulog ang loob ni Leigh kay Jeffrey o kay John, ang pangalang pinakilala niya. Sa kanyang nakikita, mabait si John at nakakasundo nito ang mga anak niya. Palagi itong may dalang regalong laruan at tumutulong pa nga sa pagdisenyo ng Christmas tree. Para sa iyong kaalaman, ang mga laruan na regalo ay ninakaw lang rin ni Jeffrey sa Toys R Us. Tuwing tinatanong si Jeffrey kung ano ang trabaho niya, sinasabi lang niya na isa siyang government employee na may napaka-confidential na trabaho.
Sinabi din niya sa community na may sikreto siyang office na restricted dahil sa kanyang sikretong trabaho. Hindi nila alam na nakatira pala ang bagong kapitbahay nilang si John sa Toys R Us. Noong papalapit na ang Christmas, marami ng tao sa mall at mas mahirap nang magtago. Kailangan niyang lumipat. Nakakita siya ng butas sa ilalim ng isang hagdanan. Agad siyang pumasok dito at nalaman niya na nakakonekta pala ang basement na iyon sa kabilang building, isang abandoned Circuit City. Ngayon ay may sarili ng kwarto si Jeffrey. Dinisenyuhan ni Jeffrey ang kanyang bagong kwarto. Ayon sa mga reports, pininturahan ni Jeffrey ang kanyang maliit na kwarto. Nilagyan niya ito ng mga bagay na ninakaw mula sa Toys R Us. Nagsampay siya ng mga posters sa pader at naglagay ng mga action figures sa kanyang closet. Nagnakaw din ng mini hoops si Jeffrey at maliit na bola. Higit sa lahat, upang hindi siya mabagot sa loob, nagnakaw din siya ng maliit na TV at mga DVD. Kahit ang kanyang higaan ay sosyal, ang kanyang kumot ay mula rin sa Toys R Us. Kaya tuwing gabi, nagkukumot siya ng may print ni Spider-Man. Para may tubig ang kanyang kwarto, nakakuha siya ng pipe at kinonekta ito sa isa pang building na may running water. Kung nagtataka ka kung saan kumukuha ng pagkain si Jeffrey, simple lang ang sagot. Siyempre, katulad ng karamihan sa kanyang gamit, ninanakaw niya rin ito mula sa Toys R Us. Kaya naman sa kanyang pananatili sa loob ng store, nabuhay lamang siya sa mga kiddie snacks at baby food. Tuwing gabi, kapag wala ng tao sa mall, nag-e-exercise si Jeffrey sa pamamagitan ng pagbabike sa loob hanggang sa magsawa siya. Upang malaman niya ang nangyayari sa taas, nag-set up din si Jeffrey ng surveillance system. Nagnakaw siya ng mga baby monitors kung saan pwede niyang makita ang activities sa Toys R Us. Pero hindi ito magtatagal dahil plano niyang umalis pagkatapos niyang nakawan ng pera ang Toys R Us. Bago pa niya ito magawa, kailangan niya ng armas. Kaya naman isang araw, nagnakaw siya ng isang baril mula sa isang pawn shop. Nang mangyari ito, nabahala ang mga tao pero hindi nila alam na ang magnanakaw pala ay ang kanilang bagong kapitbahay na si John. Noong December 26, isang araw pagkatapos ng Christmas, tinuloy na ni Jeffrey ang kanyang plano. Lumabas siya sa kanyang lungga at hinold up ang Toys R Us. Nakakuha siya ng maraming pera mula sa registry. Pero nagkaroon siya ng problema. May 2 empleyado na nakatakas sa kanyang bantay at nakalabas ng store. Agad silang nag-report sa mga otoridad sa ginagawang pagnanakaw ni Jeffrey. Pagdating ng mga pulis sa Toys R Us, wala na si Jeffrey. Nakatakas na ang magnanakaw. Nang suriin nila ang loob, nakakita sila ng isang butas sa ilalim ng isang hagdanan. Doon na nila nakita ang sikretong lungga ni Jeffrey. Agad na sinuri ng mga pulis ang kanyang kwarto at nakahanap ng fingerprint. Ang fingerprint ay nasa DVD ng pelikulang Catch Me If You Can, na isang pelikula na tungkol rin sa isang scam artist. Gamit ang fingerprint, nalaman nila ang identity ni Jeffrey, naging wanted siya, at nalaman na rin ng kanyang mga kapitbahay ang tunay niyang identity. Nagulat sila na si John na kilala nila ay isa palang magnanakaw at kriminal, lalo na ang nobya ni Jeffrey na si Leigh Wainscott. Kahit bistado na siya ng mga pulis, hindi pa rin umalis ng Charlotte si Jeffrey. Nang malaman ng mga pulis ang tungkol sa nobya ni Jeffrey, agad nila itong pinuntahan. Noong January 5, 2005, tinawagan ni Wainscott si Jeffrey na magpunta sa bahay niya at agad namang nagpunta ang wanted na kriminal. Ang hindi niya alam, may naghihintay palang mga pulis sa kanya upang hulihin siya. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin si Jeffrey Manchester para sa kanyang mga krimen na ginawa. Sa huli, dapat nating alalahanin na mali at labag sa batas ang mga ginawa niya at kailangan niyang makulong dahil dito. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento niya? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.